Una, pasugo Mayo 1966. Hindi mo kailangang hanapin ang pangalan ng sugo sa Biblia sapagkat ito ay hindi nakasulat doon. Ikalawa, pasugo Disyembre 1966. Ang pangalan ng sugo ay hindi dapat hanapin sa mga aklat ng Biblia sapagkat ito ay hindi ibinunyag doon. Pangatlo, pasugo Agosto 1973. Ang paghahanap ng pangalan ng sugo ay isang kamangmangan sapagkat ito ay hindi ang mahalaga kundi ang mga aral at mga gawa ng sugo. Pang-apat, pasugo Pebrero 1980. Hindi kinakailangan na hanapin ang pangalan ng sugo sapagkat ang mga aral at mga gawa ng sugo ang mahalaga. Mula rito, makikita na ang mismong doktrina ng Iglesia ni Cristo ay hindi binibigyang diin ang paghahanap ng pangalan ng sugo sa Biblia. Tama, paano mo pahanapin ang pangalan ni Felix Manalo kung inamin na nila na wala silang patotoo? Pero pag sa Katoliko bukang bibig nila, huwag maniniwala kung di nakasulat. Paano nga naman ibubunyag kung 1914 pa lang nagsimula ang Iglesia ng tao? Hindi Iglesia ni Kristo, kasi ang Kristo ibig sabihin ang salita o Diyos na nagkatawang tao, kaya isang kamangmangan ang hanapin pa sa Bible. Ang mahalaga ay ang malamang huwad ang sugo nila, na palipat-lipat ng religion at naninigarilyo raw, pinagluluko talaga nila ang mga tao. Wala pala sa Bible pero ano ang pinagtuturo ng mga ministro ng Iglesia ng mga Manalo na yung sa mga bersikulo ng Book of Isaiah at Revelation raw ay si Felix Manalo? Ano nga ba ang mga gawa ng sugo? Tinakwil ang existing Church of God, ang existing Church of Christ na miniminister ng RCC, at nagpalipat-lipat ng religion, at nagtatag ng sariling niyang church, sugo pero naninigarilyo raw, at may record pa raw ng pangagahasa. Kaya pala di nila kilala ang tunay na sugo o si Kristo kasi wala silang interest na hanapin ang sugo, kaya di nila kilala ang tunay na sugo. Sa kanila tao lang ang sugo, at ginawa pa nilang idol o Diyos dayosan si Jesus at si Felix Manalo. Ang pagluhod sa kanila ay pagsamba o pagtuturing na Diyos, sinasamba at niluluhuran nila kahit hindi pala Diyos.